Ang bansang Estados Unidos ay hinubog ng napakahabang kasaysayan. Isang bansang noitirahan ng mga katutubong tribo hanggang sa pagiging kolonya at naging isa sa pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo. Nagmula ito sa resulta ng mahigit 200 taong digmaan, migrasyon, ideolohiya at pagbabago sa lipunan. Upang higit nating maunawaan kung papaano nabuo ang Amerika, kailangan balikan natin ang panahong bago pa man dumating ang mga Europeo sa lupain ng North America. Kaya manatiling nakatutok, umupo at magtimpla ng kape. Dahil ngayon ay ating babalikan ang napakahabang kasaysayan ng Amerika. Bago pa man dumating ang mga mananakop mula sa Europa, ang lupain ng North America ay matagal nang tinitirhan ng iba't ibang katutubong grupo na kilala bilang Native Americans. Ang mga tribong ito ay may kanya-kanyang kultura, pamahalaan at ekonomiya. Ilan sa mga kilalang tribo ay ang Iroquois Confederacy, Cherokee at Navajo. Ang Iroquois Confederacy ay kilala sa kanilang organisadong sistema ng pamahalaan. Binubuo ito ng 6 na tribo na may sariling konseho at proseso ng paggawa ng desisyon. Sa katunayan, may ilang historiador na naniniwalang ang kanilang sistema ng pamamahala ay nakapagbigay inspirasyon sa demokratikong ideya na kalaunan ay ginamit sa pagbuo ng pamahalaan ng Amerika. Ang mga katutubo ay may malalim na koneksyon sa kalikasan. Nabubuhay sila sa pamamagitan ng pangangaso, pangingisda at pagsasaka. Hindi nila tinitingnan ang lupa bilang pag-aari, kundi bilang isang yaman na dapat pangalagaan para sa susunod na henerasyon. Ngunit nagbago ang kanilang mundo nang dumating ang mga Europeo sa kontinente. Noong 1492, naglayag ang Italian explorer na si Christopher Columbus sa ilalim ng bandila ng Spain at natuklasan ang mga lupain sa Americas. Bagamat hindi siya nakarating sa mismong lupain ng kasalukuyang United States, ang kanyang paglalakbay ang nagbukas ng pinto para sa mas maraming eksplorasyon ng mga Europeo. Sa mga sumunod na siglo, nagsimula ang kompetisyon ng mga bansang Europeo upang sakupin ang mga lupain sa North America. Ang Spain, France at England ay nagtatag ng kani-kanilang kolonya. Nang maglaon, ang England ang naging pinakadominante sa silangang bahagi ng kontinente. Noong 1607, itinatag ng England ang unang permanenteng kolonya sa Jamestown sa Virginia. Ang kolonya ay naharap sa maraming problema tulad ng gutom, sakit at tensyon sa mga katutubong tribo. Maraming kolonista ang namatay sa unang mga taon ng pamumuhay doon. Pagkalipas ng ilang taon, noong 1620, dumating naman ang grupo ng mga relihiyosong separatist na kilala bilang Pilgrims at nagtatag ng kolonya sa Plymouth Colony sa Massachusetts. Sila ay naghahanap ng kalayaan sa relihiyon mula sa England. Sa loob ng mahigit isang siglo, nabuo ang 13 British colonies sa silangang bahagi ng North America. Ang mga kolonya ay unti-unting lumago at naging mas mayaman dahil sa agrikultura, kalayaan at pagdami ng populasyon. Habang lumalaki ang mga kolonya, nagsimula rin ang tensyon sa pagitan nila at ng kanilang mother country na United Kingdom. Matapos ang French and Indian War noong 1763, nagkaroon ng malaking utang ang Britain. Upang mabayaran ito, nagpatupad ang pamahalaan ng bagong buwis sa mga kolonya. Kabilang dito ang Stamp Act at iba pang taxation policies. Nagprotesta ang mga kolonista dahil wala silang kinatawan sa British Parliament. Lumaganap ang slogan na "No taxation without representation". Isa sa mga kilalang protesta ay ang Boston Tea Party noong 1773, kung saan itinapon ng mga kolonista ang mga kahon ng tsaa sa dagat bilang protesta laban sa buwis ng Britain. Ang mga pangyayaring ito ang nagbunsod sa simula ng revolusyon. Noong 1775, nagsimula ang American Revolutionary War sa pagitan ng Britain at 13 kolonya. Sa gitna ng digmaan, isinulat ni Thomas Jefferson ang Declaration of Independence na opisyal na ipinahayag noong July 4, 1776. Dito ipinahayag na ang mga kolonya ay malaya na at hindi na bahagi ng British Empire. Sa tulong ng France at iba pang kaalyado, nagtagumpay ang mga kolonista laban sa Britain. Noong 1783, nilagdaan ang Treaty of Paris na dumiklara sa kalayaan ng bagong bansa, ang United States of America. Matapos makamit ang kalayaan, kinailangan ng bagong bansa na magtatag ng matatag na sistema ng pamahalaan. Noong 1787, isinulat ang United States Constitution na naging pundasyon ng gobyerno ng Amerika.
Ang konstitusyon ay nagtatag ng tatlong sangay ng pamahalaan, ang executive, legislative at judicial. Ang unang presidente ng bansa ay si George Washington na naging simbolo ng pagkakaisa ng bagong republika at dito rin hinango ang pangalan ng kabisera ng lungsod ng Estados Unidos. Sa unang bahagi ng ika-19 na siglo, nagsimulang palawakin ng Amerika ang kanilang teritoryo. Isang mahalagang pangyayari ang Louisiana Purchase noong 1803 kung saan binili ng Amerika ang malaking lupain mula sa France. Dahil dito halos na doble ang laki ng bansa. Ang ideolohiyang nagtulak sa expansion na ito ay tinatawag na Manifest Destiny, ang paniniwala na ang Amerika ay nakatakdang palawakin ang kanilang teritoryo sa buong kontinente. Ngunit ang expansion na ito ay nagdulot ng malaking epekto sa mga Native Americans. Marami sa kanila ang napilitang lumipat dahil sa mga pulisiya tulad ng Indian Removal Act. Ang resulta nito ay ang trahedyang tinatawag na Trail of Tears, kung saan libu-libong Native Americans ang namatay habang pinipilit na lumipat sa ibang lupain. Isa sa pinakamadugong yugto ng kasaysayan ng Amerika ay ang American Civil War na nangyari noong 1861 hanggang 1865. Ang digmaan ay sanhi ng matinding alitan sa pagitan ng North at South America tungkol sa slavery. Ang mga southern states ay umaasa sa mga alipin para sa kanilang ekonomiya, samantalang ang North ay mas tutol sa sistemang ito. Nang mahalal si Abraham Lincoln bilang presidente noong 1860, nagpasya ang ilang southern states na humiwalay sa bansa at bumuo ng confederacy. Pagkatapos ng 4 na taon na digmaan, nagwagi ang Union o ang mga estado sa North sa pamumuno ni Abraham Lincoln. Ang digmaan ay nagresulta sa pagwawakas ng slavery sa pamamagitan ng 13th Amendment to the United States Constitution. Pagkatapos ng Civil War, pumasok ang Amerika sa napakabilis na industrialization, kung saan mabilis na lumago ang pabrika, rilis ng tren at mga lungsod. Ang pagtatayo ng Transcontinental Railroad ay nagdulot ng mas mabilis na transportasyon ng mga produkto at tao mula sa silangan hanggang sa kanluran ng bansa. Dahil dito, mas naging madali ang kalakalan at paglipat ng mga tao sa iba't ibang bahagi ng Amerika. Maraming bagong trabaho ang nalikha sa mga industriya tulad ng bakal, langis at pagmimina at paggawa ng mga produkto sa pabrika. Kasabay ng pag-unlad na ito, umusbong ang malalaking negosyante tulad ni John Rockefeller sa industriya ng langis at Andrew Carnegie sa industriya ng bakal. Ang kanilang mga negosyo ay naging napakalaki at nagbigay ng malaking kontribusyon sa ekonomiya ng bansa. Gayunpaman ang mabilis na industrialization ay nagdala rin ng mga problema tulad ng mababang sahod, mahabang oras ng trabaho at mahirap na kondisyon sa mga pabrika. Dahil dito nagsimulang mabuo ang labor unions na lumaban para sa karapatan ng mga manggagawa at mas maayos na kondisyon sa trabaho. Noong ika-12 siglo, naging mahalagang puwersa ang Amerika sa world politics nang sumali ito sa unang digmaang pandaigdig. Sa simula ay pinili ng Amerika na manatiling neutral, ngunit noong 1917, nagpasya itong sumali sa Allied Powers laban sa Germany at sa mga kaalyado nito. Isa sa mga dahilan nito ay ang patuloy na pag-atake ng mga German submarines sa mga barkong pangkalakalan at paglabas ng Zimmermann Telegram na nagmumungkahi ng alyansa laban sa Amerika. Noong pumasok ang Amerika sa digmaan, nagpadala ito ng mga sundalo, armas at supply na tumulong upang mapalakas ang puwersa ng Allied Powers hanggang matapos ang digmaan noong 1918. Pagkaraan ng ilang dekada, muling gumanap ng malaking papel ang Amerika sa World War II. Nung una ay hindi pa rin ito direktang kasali sa digmaan, ngunit nagbago ito matapos ang pag-atake ng Japan sa attack on Pearl Harbor noong 1941. Dahil dito, opisyal na sumali ang Amerika sa digmaan laban sa Axis Powers. Sa tulong ng malakas nitong industriya at militar, naging mahalagang puwersa ang bansa sa pagkatalo ng Nazi Germany at Japan. Matapos ang digmaan noong 1945, lumitaw ang United States bilang isa sa pinakamakapangyarihang bansa sa mundo at naging pangunahing tagapagtaguyod ng pandaigdigang kaayusan at seguridad. Pagkatapos ng World War II, nagsimula ang matinding tunggalian sa pagitan ng United States at Soviet Union na tinawag na Cold War na nagsimula noong 1947 at nagtapos noong 1991. Hindi ito direktang digmaan kundi isang kompetisyon sa kapangyarihan, ideolohiya, teknolohiya at impluwensya sa buong mundo. Ang Amerika ang nanguna sa kampo ng demokrasya at kapitalismo habang ang Soviet Union naman ang leader ng komunismo. Sa panahong ito, nabuo ang mga alyansa tulad ng North Atlantic Treaty Organization o NATO na pinamunuan ng Amerika
at ang Warsaw Pact naman na pinamunuan ng Soviet Union. Nagkaroon din ng mga proxy powers tulad ng Korean War at Vietnam War kung saan sinuportahan ng dalawang superpower ang magkabilang panig. Isa sa pinakamapanganib na sandali ay ang Cuban Missile Crisis noong 1962 kung saan muntik nang magkaroon ng nuclear war ang dalawang bansa. Noong 1991, bumagsak ang Soviet Union at nagtapos ang Cold War na nag-iwan sa United States bilang pangunahing superpower country sa buong mundo. Sa mga sumunod na dekada, naging sentro ang Amerika sa pandaigdigang politika, ekonomiya at teknolohiya. Gayunpaman, naharap din ito sa mga bagong hamon tulad ng terorismo matapos ang 9/11 attack noong 2001 na nagdulot ng mga digmaan sa Afghanistan at Iraq. Sa kasalukuyan patuloy na lumakas ang impluwensya ng Amerika sa larangan ng agham, teknolohiya at kultura. Ngunit humaharap ito sa kompetisyon mula sa mga bagong superpower country tulad ng China at sa mga global na issue tulad ng climate change, geopolitical tensions at pagbabago sa pandaigdigang ekonomiya. Sa kabila ng mga hamong ito, nanatili pa ring isa ang Amerika sa pinakamaimpluwensyang bansa sa buong mundo. Ang kasaysayan ng Estados Unidos ay isang kwento ng pagbabago, pakikibaka at pag-unlad mula sa lupain ng mga katutubong tribo, naging kolonya ng mga Europeo, lumaban para sa kalayaan, lumaan sa digmaang sibil at naging global superpower. Ang kasaysayang ito ay nagpapakita na ang pagbuo ng isang bansa ay hindi lamang nakasalalay sa lakas ng militar o ekonomiya. Ito ay bunga ng mga ideya, paniniwala at determinasyon ng mga tao na bumuo ng isang lipunang nakabatay sa kalayaan, demokrasya at pagkakataon. Sa kasalukuyan, ang Estados Unidos ay patuloy na nagbabago habang hinaharap ang mga bagong hamon ng modernong mundo. Ngunit ang kasaysayan nito ay nananatiling isang mahalagang aral kung papaano nabuo ang isang bansa mula sa maraming sakripisyo at pakikibaka ng maraming henerasyon. Tandaan, higit na mainam sa ginto ang magkaroon ng karunungan at higit kaysa sa pilak ang magkaroon ng pangunawa. Hanggang sa muli at maraming salamat sa pagsubaybay.